Yes, guys. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. This is your service, Mr. KJB Crypto. At ito na naman tayo sa ating ritual. Today is February 14. Araw na mga puso nyo. Yun. Wednesday, 2:17 a.m. guys. So, February 14 ngayon. Maraming may birthday daw ngayon. Kasama na dun si yung ating, hindi ko naman kaibigan talaga. I mean, kakilala. Na-meet ko na siya before. Parang nakamayan ko na ang pinakamatandang senador sa kasaysayan ng Pilipinas, Mr. Enrile. So 100,000 na po ang ating kakilalang si Senador Enrile. 100 taon. Panahon pa ng dinosaur. So ayun, naalala ko lang guys. Okay, so alright, February 14. Araw ng mga puso. By the way, parang ano na naman yung sinasabi ng Mr. KJB. Mukhang mapupunta na naman tayo sa politika. Ayun. So, bahala sila. Political issues. Pero siyempre pag negosyo, apektado ka rin dyan guys. Lalo na yung mga kalakaran sa munisipyo, kalakaran maglakad ng mga papel ng lupa, kung ano-ano, mga lisensya, yan. Siyempre, kung may impluwensya ka at may mga kilala ka, hindi naman maiwasan siguro yun. May mga ganun talaga na padrino, mga ganito ganyan. Mabilis lang pag meron kang kaperahan. Yun ang lamang ng mayaman sa mahirap siguro. Pero, wala, hindi mo masisisi guys eh. Ganun talaga eh. Kahit saan namang bagay eh. Oo, pantay-pantay bilang tao. Pero pag yung tao na mismong trato niya sa kapwa niya tao, minsan talaga iba eh. Iba talaga pag pag may impluwensya ka o mayaman, parang ganun. So, hindi naman natin minamaliit na about sa mahihirap. Pero syempre, bilang tao kasi binibigyan tayo ng choice ng Panginoong Diyos kung anong pipiliin mo. So, kung hindi ka man ganun kayaman ngayon o nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon na nahihirapan pero patuloy pa rin bumabangon. Dapat hindi tayo susuko sa anumang laban. Tuloy-tuloy lang guys. Hanggang sa makuha mo yung pangarap mo. Ulitin natin, layo sinasabi, kung may goal ka, dapat connected doon yung goal mo sa mga ginagawa mo. Okay? So, by the way, napakwento na naman tayo. Unang bungad pa lang. Restake na natin to guys. Claim pala muna natin ang ating EXS. So, ayun. Claim lang natin and then yung kalahati, ipasok ulit natin sa staking. Claim. Okay. Claim and stake. Okay. Merong mga NFT games nga na malalaki talaga ang APR, lalo na pag mga bago pa lang. Yun yung Nabia. So parang nagwa 100 ako doon. I mean, magkano ba yun? 10 Mabia a day. So imaginein mo yun. So parang maliit lang linagay ko doon, napakaliit lang, tapos 200% kasi doon ang APR. So kung ito ilalagay natin doon, magkano ba 'to lahat? Kukumputin ko lang pero hindi ko sinabi maglagay kayo doon guys, nabigyan ko lang kayo ng idea. Si Mabia kasi siya, bagong NFT game siya. So ayun, parang Clash of Clans. Tapos mayroon siyang staking. Ito yun So parang pumapat ako diyan ng 10 per day. Okay, so parang naglagay ako dito mga 800,000 ata yun. So nagte-10 tayo diyan a day. Yan. 4-6. Okay. So, kung iti-try natin, ititingnan natin sa AXS. Check natin Compute lang muna tayo. Guys, habang may kwentuhan lang unti. Parang unting idea lang naman to. Huwag na kayo mainggit guys sa mga bago ngayon lang nakapanood. Mamotivate ka na. So, mayroon 17.3. 17.3. So, balik tayo dito. Mabia. Ayan, 17.3. 17.3 divided by 460, 470 muna. Ito yun si Mabia. So meron tayong 336,000 Mabia na pumapatake ng 240% APR per year. So pumapatak siya na 88,000. Tama ba yun? Ulitin nga natin. 17,300 daw. Kung convert natin daw yan sa Mabia. Ilang Mabia ba yan pag kinonvert? So
470. So meron daw tayo Mavia na 36,000. O tama nga yung 8,000. Tapos kumikita daw yan sa si XS kasi 35 per year. Si Mavia naman pumapatok siya ngayon pumapatak siya ngayon ng 240, 250. Nung nakaraan nga 400 eh. So sa 240 mo na lang, alam ko mga 260 eh. Sure na 240, kunyari lang. Kunyari lang naman to. Okay. So ayan nga, pumapatak na 88,000 tayo Mavia a year. Divide natin yan sa 12. 365 days na para per day. So meron tayong 242 Mavia per day doon pag doon ko ini-stake yung kaperahan ba. Dito 242 yan, 242. So pumapatak tayo guys na 100,000. Grabe no, a day. Kung ini-stake ko yung AXS ko, kung doon ko agad linipat no. Kung doon ko nilipat sa Mavia. So lalabas tayo doon na parang 100,000 a day. Grabe no, samantalang sa AXS magkano lang tayo per day. AXS. Sa AXS nagta 39 tayo per day. So 39 16,000. So ang malayo sa 113 ba yun? 116. So 113 mo na lang minus 16. Bam! 97,000 araw-araw nang wawala sa atin guys. Just imagine that. Sabi ni Sian Gaza. Bam! So tayo sa 30 days yan. Bam! 2 million din yan. Bam! 2.9 million. Pampasahod. Tapos may ano pa tayo? Panggala. Pambili ng asset. Pampaikot. Pero ganun talaga. Siyempre, may mga staking naman tayo doon. Kahit paano pwede na yun. So, dito kasi nakapokus tayo sa AXS. Pero yun, may mga staking naman tayo sa RON. Ito. By the way, bili na muna natin tong kalahati guys. Stake muna natin, sayang oras. So max natin yan. Tapos 20 para yung sobra. Ayan. Okay, stake na natin. Megos na yan mga insan. So meron tayong 40,740 plus 20 or 41. Okay mga insan. Basa na tayo ng mga komento. Okay, hintayin natin yan. Siguro, ayan, tapos na. So meron tayong, ayan, hintayin lang natin. Magre-refresh yan eh. Okay yun, nag-refresh na siya. So, ang galawan ngayon ay may 108 trillion ang market cap ng buong kakriptuhan, guys. Okay. So, imagine niyo na lang yan. 1.9 trillion dollars. O, 108. Ang kay Bitcoin dyan, nasa 54. Halos kalahati. Yun yung market cap niya. Kaya yung iba na, yung lawyer nga dyan na about nilalahat na scam daw yung crypto. So, okay. So, ito kasi institusyon na yan. Kung titingnan nyo guys dito ha, pakita ko sa inyo yung yung global market ng mga companies, kumbaga top asset or market cap ng iba-ibang kumpanya. Si gold, siyempre alam nyo naman, kilala nyo naman si gold yan. Ito yung pinaka market cap value niya sa ngayon. So, nasa 13 trillion dollars yan. Trillion guys ha. Si Microsoft ang pangalawang kumpanya na ang market cap niya ito. Sunod si Apple. Kilala niyo man si Apple, yung nabibili sa palengke. Corny naman yan, Mr. KJB, ng patawa mo. Hindi, si Apple yung may-ari ng iPhone tsaka MacBook. Yan, mga... So, number 3 siya. Ito, mabibili mo yan sa mga institusyon. Yung inaddan ng ng BlackRock or yung BlackRock Fidelity, yung napunta yung Bitcoin ETF. So available kasi ito doon sa mga institusyon na yon, Nasdaq, etc. So ngayon, kung mapapansin mo yung market cap niya, yan si Apple, Microsoft, yan, ito yung Saudi ata, mga oil company. Ito Alphabet, siyempre si Google yan. Ito naman Nvidia, sorry. Naman to, yung mga GPU yan. So, bakit nag top 6 yan? Kasi lahat ngayon ng development, kahit lahat ng AI lalo na, or mga computer, desktop, gumagamit nito, video card kasi to. Kaya umangat siya. So, kung nung unang panahon namili ka na agad ng asset dyan, tabo-tabo ka kasi hindi nila alam, magbo-boom pala yung mga mining at saka mga AI, lalo na AI. Kailangan ng malalaking video card, mga magagandang mataas na video card. Amazon, syempre ito yung parang Lazada sa US. Sila yung nauna, si Jeff Bezos.
silver syempre. Tapos si Meta, Facebook. Tapos pang 10 na guys si Bitcoin, no. Imagine niyo na lang yan. Pag nag times 5 pa si Bitcoin ngayong taon or next year, lalo na malapit na yung halving. Baka nag top 3 na yan or baka mag top 1 pa yan 10 years mula ngayon. Kaya ito kasi si gold, syempre may na mga namimina pa at di pa natin alam kung gaano karami ba ang mayroong supply sa mundo kasi ang dami namang gold mining sa buong mundo. Pati yung mga small scale nga, 'di ba? Yung mga large scale, small scale mining. Ganon din si silver. Pero si Bitcoin kasi 21 million lang yung supply nito, guys. Tapos 1 million na lang yung miminahin. Unti na lang talaga. Pero yun, naabot niya ng 2140. So, 116 years mula ngayon bago maubos yung 1 million na yun na supply. So, every 4 years, liliit na liliit. Yun yung Bitcoin halving. Liliit na liliit yung binibigay na reward sa mga nagki-crypto mining ng Bitcoin. Okay, so alright, ayan. So, ito yung mga next company. So, kung nag-aaral ka rin sa stocks, commodities, equities, bonds, yan, nandito lahat yan. Si Tesla, pang number 14. Visa, JP Morgan, yan. Pati mga health, ito si Walmart, parang SM yan. Mastercard, ito Louis Vuitton. Louis Vuitton nga ba to? Louis Vuitton, Samsung, Johnson & Johnson. Siyempre sa down the line yan, ang dami mga product yan. Ito, Procter & Gamble. Procter & Gamble, yan. Yan, si Home Depot. So, ito yung malalaking kumpanya. Meron ditong company na Taiwan. Ito, semiconductor naman yan. Pang number 13 sila. Yan ba yun? Tama ba? Tama, pang number 13. Kaya yung Taiwan, nagagalit dyan yung China eh. So, ayun. Maunlad kasi talaga ang Taiwan. Sila yung top 1 sa mga semiconductor. Semiconductor, yun yung mga ginagamit sa lahat ng mga chips. So, lahat. Phone, laptop, mga sasakyan na electric, yan. Karamihan, nandito. Sila ang pinakasikat yan, guys. So, ito, may mga sinasabi natin. Ano yan, ito yung mga link. Mag-aaral ka about talaga sa crypto kung gusto mong masenso about sa mga trading, yan. Kailangan mo matutunan to, guys. Para pag titrade mo, hindi yung hula-hula. Yung magiging sugal kasi yun sa trading. Dapat calculated ang risk mo pag nag-aaral ka. So, okay? Kahit sa crypto, ganun din. Yung pag magpo-futures ka naman sa crypto, yun yung trading. Buy, sell ka o long and short. So, kung wala kang analysis, mahirap. Kung wala kang tinitingnan fundamental, technical, mahirap. Hula-hula lang. So, sayang yung pera mo, malulugi ka lang. So, parang sa school, nag-aral ka nga ng 16 na taon, mula elementary hanggang college. Tapos ang kapalit nun, minimum lang, 'di ba? 16 years halos ikaw nag-prepare para sa minimum, guys. Sa pag-aaral mo naman dito sa crypto or forex or kung ano man gusto mong linyahin na negosyo, 'di ba? Hindi naman 16 years ang nire-required para umasenso ka. Kaya mapapansin mo marami tayong kababayan, mga kapwa Pilipino na sipag at saka diskarte umasenso, guys. Pero syempre tayo mga Pilipino, pag nakakita naman tayo ng ganun, matuwa tayo, guys. Huwag na natin siraan. Huwag na natin i-down. Kapwa natin Pilipino yun. Kagaya doon kay Pares Diwata Pares, 'di ba? Daming syempre namumuliti ka na kasi yung pwesto, 'di ba? Syempre may lalo na pag nagkaroon na ng tax yan, kaya mo magbigay ng 100 pesos only rice at saka kasi wala kang binabayaran tax. Pero later on, pag naging legal na kumpanya yan, obligado, kailangan magbayad ng BIR, guys. Lalo na pag nag-issue ng resibo na yan, di ba? May POS ka na. So, ayun talaga. Pero syempre, suportahan natin mga kababayan natin ng maasenso. Huwag na natin ida-down. Magtulungan tayo mga kapwa Pilipino, okay? By the way, napakwento na naman tayo sa mga negosyo, okay? So, ulitin natin sa mga bago, ayan, makikita nyo dyan, DeFi Llamas, and save nyo yan. Okay, ito yung Tree of Alpha, save nyo rin yan, mga news about crypto. Ito yung mga sinasabi ko nga, aralin mo din 2 to 3 years, ewan ko lang pag hindi ka gumaling 2 hours ng buhay mo. Okay, ito si Altham Intelligence, yan. Ito si Token Sniper, yan. Kung magpapaste ka dyan ng mga token. May mga meme token ako na binili nung nakaraan. Talagang guys, sana ba yun? Bigyan ko kayo ng idea sa mga meme token. Ito si Mog at saka ito si Mog coin, yan dito. Ito, nakabili ako nito nung isang araw pa, 2 days ago ba yun? Dito tayo nakabili mga dito, mga di ba 14 ganyan, mga 10 yan. 290 ko siya nabili. So imaginein mo na lang. Naglagay ako dito mga 200,000 lang Ayan.
Nag 800 na siya, guys, oh. So bakit ako napabili dito? Kasi nag-hunt din ako kahit papaano minsan ng mga token. Kasi nga nag-aaral din ako. Pag walang magawa sa opisina, nakatambay lang. Yan, nag-view tayo dito. So ito, meme token yung category niyan. Ayan, meme token. Tapos, pinaste ko lang siya sa dito, sa CoinSnipper. Yan, pinaste ko dyan. Kasi hindi lahat ng project, ganito yung resulta na lalabas, guys. Tingnan nyo kung ilang resulta nito. Kaya malaking tulong to kung may mga bago kayong token na inaaral. Paste nyo lang dyan. Ayan, 100 yung score nyo. 100 over 100. So, sa mga contract niya, sa mga hold, sa mga analysis, liquidity, wala kang ma-question. So, ito, naka-register pa siya, sa Unicrypt. Mag-i-expired pa 2092. Dead bull na tayo niyan, 2092. So 25,000 days bago ma-expired yung ano niya. Kumbaga yung liquidity pool niya dun sa loob. Kaya yun, nung nakita ko to, okay, sige. Bili ako, pagbili ko times ilan na ba yun? So check natin From 290 naging 800 eh. 'Di ba? 800 mo na lang. Ayun, 801 ngayon eh. Minus 290. So, ayan, sorry, 800 divided by pala, sorry. Ayan. So, times 2, mahigit na yung pera ko. So, ayun. Tapos ito, July pa to nag-start Pero, hindi pa to kasi nakakaranas ng bull market. 2021 yung bull market eh. So, nahayaan ko lang. Ayan, naghahunt ako ng mga meme token. So, ayun. Nakwento ko lang, guys, baka mamaya mayabangan na naman kayo sa akin. So, bahala na kayo. Buhay nyo naman yan eh. Yung mga naiinggit dyan, yung mga taong walang savings. Sure na sure ako dun. Pero syempre, hindi naman natin to pinagmamayabang. Kumbaga, pang-motivate natin sa inyo. Bahala kayo. Kung may mga naririnig kayo minsan na may matututunan kayo, salamat sa mga nagte-thank you syempre. So ito, si Nonsense, din yan. Malaking tulong din doon sa pag-aaral mo ng crypto, syempre. At ito nga yung mga company. And then, basa na tayo ng mga comment, guys, kasi may gagawin ako bukas na maaga. Kaya ito, maaga na pala, alas 2:34 na. Basa na tayo ng mga comment. At syempre, shoutout sa ating mga 414 subscribers. Woo! Thank you so much sa inyo, guys. Palakpak naman dyan. Wala tayong sound effect na ganun, guys. Pasensya na. Bakit? Kasi pagkatapos ng screen record, di-upload agad. So, mabilis lang tayo magbasa ng mga komento. Okay? BTC Gauti, present again, sir. Thank you sa mga idea na binigay mo about sa security. At tama ka, sa Pinas bawal umangat, magagalit kapitbahay. More videos pa, sir, para ma-motivation pa kami, mga subscriber mo, about business, crypto at marami pang iba. Thank you so much, sir. Thank you sa comment mo. Shoutout po sa inyo. Kay Zora Anime 61623, Lods, try mo naman budget meal, yung tagta 10k budget lang. Di matansya kung magkano, kaya kinita ko maliit lang, medyo maliit ang puhunan. Lahat naman, sir, nagsusumpisa sa maliit. So ganun talaga, start ka lang sa maliit, i-divide mo lang yan. Medyo marami nga lang zero kasi kagaya dito sa staking 35, nag 35, ibig sabihin may nag-unstake, may nagtanggal, kaya lumiit ito. So ngayon kung dito kasi 35% nga naman, sabi nga kung 10,000 ini-stake mo sa AXS, ita-times mo lang yan sa 35%. So parang pumapata ka lang dyan, guys, ng 3.5 per year. So i-divide mo yan sa 365 days. So parang 9 pesos ka nga lang per day. Hindi mo nga naman talaga mapapansin yan. Times mo sa 30 days, 287. Yung 10,000 mo a month, di ba? So ayun lang naman yung, sir, kukumputin mo lang tong APR. Per year kasi yan eh. Okay? I-divide mo lang yan sa 12. Basta tayo ng iba. Shoutout po sa iyo, Sir Zora Anime. Han Kuri, present po. Mr. KGB Crypto, we trust. Thank you so much, ma'am, sir. Sir Carlos, present. Boss, may chance po bang malis si Pixels sa Ron Wallet? Yes, tingin ko 100% kasi mawawala yung berry eh. So, malamang sa malamang kahit ako rin mayroon ng Runin, ipapasok ko sila doon. Kasi, syempre, may mga player 100,000 eh. Pag pinasok ko yun doon, possible yung mga player bibili, kada palit may kita ako, parang ganun. So tingin ko mailalagay yan sa crypto Ron Wallet. 100% ako, sir, na sure. Meet Jobo, present. Lodge, okay. Sir Instinct, laging present always. Thank you, sir. Shoutout sa inyo. Winnie Belgose 3986, anong platform ka pa nag-stake o
sa launch pool at ano bang asset. Marami ma'am, madami. Pero syempre dito kumbaga AXS lang yan. Ito malaking tulong to, itong ayan, dito kayo tumingin sa CryptoRank. Isa din to sa marami kayong matututunan. Ito tinitingnan ko tong Mi Music kasi maraming nag-invest dito guys. Mga investor na malulupit. Sana ba yun? Ayan, ito mga investor yan. Nung 2022 may mga nagtiwala na sa kanilang investor. Ito yun. Ayan, ito yung mga investor. Pati ito Protocol Lab, sikat din yan. So, 2022 pa lang, ito yung price, ito yung na for sale nila, ito yung na-raise nilang fund, ito yung mga nag-invest. Ganun kasi yan, may mga tinatawag na private sale, seed sale, yan, kunyari gumawa ako ng isang token, magbibenta muna ako ng private muna. So, ito naka-raise silang 2.5, seed sale ang tawag, ito naman yung presyo, ayan. Tapos, sunod na IDO na, ayan, naka-raise ulit sila, ito yung nag-invest. Ayan, IDO ulit. Sa CPAD naman yung launchpad nila. Tapos ito sa hindi ko alam yung mga meaning nito, nalimutan ko na eh. I-search nyo na lang IEO naman, upcoming February 14 to 16. So magiging available na siya sa Gate.io. Dito rin ako bumibili, exchanger to, dito rin ako namimili ng mga bagong token. So ayan, 40,000. Ayun. So hintayin mo February 14 to 16 yan, ganun. Ayan, dito makikita nyo kasi yan, mga upcoming yan. Makikita nyo yan, mekos-mekos nyo lang to guys ha. May matututunan kayo dyan. For sure, 100%. Kasi yung mga whales dyan din tumitingin guys, maliban dun sa community na mga nagpa-pop up sa amin. Ayan, makakatulong din yun. Siyempre, do your own research. Kung may mga ganitong video na nakakatulong sa'yo, advantage na yun. Kasi sa amin, wala naman nagme-mentor guys. Sariling sikap din pati ng mga tao namin. Tapos yun, bigla-biglang may mga research team din kasi yan. Lalo na yung mga mayayaman na mga kakilala natin. Grabe. Yung nakikita nyo dito, tuldok lang to guys. Tuldok lang yan. As in, tuldok lang to ng asset nila. So, yun. Kaya, natutuwa lang ako kasi hindi ko alam, may mga Pilipino palang ganun na mga ganyan kasama sa community. Pero syempre, ano na kasi yun, security, kumbaga, mahirap naman. Kaya, mekos-mekos na lang buhay nila. So, user YB1FC. Nice. The same tayo ng staking ng start din ako na last year pero mas maliit lang sa akin. Pero palalakihin ko din ito till 2025. Naka-treasure na din ako para iwasak. Okay, so alright. Shoutout po sa inyo. Sparklife 14. Okay, so alright. Tama sir. Good vibes lang. Tama. Snap, boss. May uptrend na si Ron. Mas okay bang unstake sa Ron farming? Gets ko na kasi yung impermanent loss, madami din talagang nawawala ng income pag tumaas ang price. Yan, kaya ayoko na dun sa Katana. Doon na muna tayo sa Ron staking lang. Kasi may impermanent loss nga. May 5 pre-transaction daily boss sa swapping. Nalimutan ko na naman yun guys. Sa swapping ata yun. Swapping, ito yun eh. Ako kasi matanda na yung wallet ko kaya palagay ko baka wala na. Check nga natin. Kunyari ito, Ron. Ano tayo ng swap. Ayan. Insufficient. Swap. Swap lang, swap. Magpa-pop up kasi ito eh. Tapos, wala, zero talaga ako guys, zero. Hindi talaga siya, wala. Matanda na kasi yung Ron wallet ko eh. Kaya hindi na, ayan ayaw maklik. So, ayun. Sana sagot ko yung tanong nito kasi tinanong to kahapon eh. Shoutout po sa inyo. Okay, so alright. Bakit ngayon ko lang nakita channel mo, bossing? Dami kong natututunan sa'yo. Kudos you, sir. Earn a subscriber. Thank you so much, sir. Jenny ba to? Jenny Exizquazivias 7994. Shoutout po sa inyo. Jomel Santos 1933. My times na nahack na din ba kayo, boss? Anong experience nyo? Yes. Oo. Yun nga yung experience sa MetaMask. Kasagsagan to ng ang dami kong pinapasahod na scholar. Grabe. Kasi ang pasahod ko sa scholar ko every 15 days sa Axie. Pero magkakaibang batch kasi yun guys. Kaya ang ginagawa ko, parang yung batch ko sa ganitong area, 500 yung hawak. Ang pasahod ko yun 5. Tapos ang kasunod na sahod yan 25. Mga ganon. Or 20 pala, sorry. Tapos Agis. Tapos yung ibang batch na naman. So one time, nangyari sa akin, may mga inano ko sa MetaMask na mga token. Sa Pukoy na ako na-scam eh.
Pag-click ko nung token, tapos inad ko, nalimutan ko yung guys na ano, palitan ko yung wallet ko. Lahat ng account ko na nandun sa sa wallet ko na yon nalagas. Kasi pag-add ko ng token, pag-add. Di syempre may mga pipindutin ka eh. Syempre, dahil madalas ako magpasahod sa MetaMask din. So, hindi ko na pinapansin. Click lang ako ng click. Ayun. Lahat ng... Kasi nag-add lang ako ng token, tapos bibiling ko sana siya. Kasi kailangan mong i-add yun eh, bago mo bilhin para sa swapping. Tapos, pag ano ko, add ko, lagas. Nasa 4.8 million din yung nalagas at that time. Eh, noon pa yun, 2021. Baka magkano na presyo ngayon nun. So, ayun lang. Kaya, ayun yung isa sa experience ko ng hacking. Kahit alam mo yun, hindi na ako bata sa ganun. Kaya, kumbaga kahit marami akong experience, nangyari pa rin, di ba? So, ingat na lang guys. Okay, kaya maingit sa mga kiniklik-click nyo ha. Kaya dito sa 101, may mga cyber security tayo mga nabitawan dyan. So, about mga technique, tips, yan. Panoorin nyo na lang yan guys. Tikasin78, present. Magkano estimate nyo sa Big Cell token para ma-list sa Binance? I don't know sir, hindi ko alam. Kadalasan kasi pag na-add doon, bigla bumababa. Kaya yung berry tumaas, no? Mali tayo ng prediction doon kasi may nag-info sa akin, matatanggal na daw yung berry guys. 7 days before. Ayun naman sinabi nila sa Discord nila, parang ganun. Eh bigla hindi pa naman pala tinatanggal. So, ayun no, nag-17. Nasa kulang 2.7 tayo dito eh. 2.69 ata yun. Million. Check natin. So, dapat meron na tayong 400. And ang capital natin yung 90,000. So, imagine niyo kung ngayon ko pinapalit. Naghintay lang ako lang araw. 473 minus 90,000. O, bam! Meron dapat akong 383. Eh, parang 277 lang yung kinita ko. So, minus 277. Ayan, no. Naghintay lang ako isang araw. May 106 na nawala. Ganun talaga, mga insan. Ganun sa crypto, guys. So, ang ano pa naman dito, February 19 pa naman siya ma-add sa Binance. Ayan, no. Grabe, dito tayo nakabili, oh. Boom. So, ganun talaga sa crypto. Okay, next question. Shoutout po sa Sir Tikasin. Toby Das TV 7511. Congrats, 408 subscriber mo, boss. Soon, papaldo din ako. Yes. Alam, positive lang dapat. Kumbaga, maniwala kang kaya mo. Kumbaga, wag. Ito lang sikreto para yumaman, ha. Tsaka yung wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Tuloy mo lang kung anong gusto mo, tuloy mo lang yung goal mo, tuloy mo lang kung anong pangarap mo, kunin mo yung pangarap mo. Pag madapa ka man, bumangon ka lang ulit. Tuloy mo lang, wag kang susuko, wag kang mag-give up. Yung iba kasi sumubok, nag-try tapos nahirapan lang, ayaw na, back to employee. So hindi dapat ganun guys. So tuloy lang ang laban, mapabenta man yan, direct selling, online selling, kung ano-ano mga services na ino-offer mo. So ayun, tuloy-tuloy mo lang. Okay, thank you sir sa araw-araw mong pag-upload ng mga inspirational video. Shoutout po sa iyo Sir Mark Del Toro. Shoutout po sa iyo. Saber Estelo, Mr. KGB present sa Ritual. Thank you so much sir. Laging present na si Saber. Ray Vincent Alcantara. Okay, boss. May background ka din ba sa cybersecurity? Yes po. Hiring. Yeah, hindi naman hiring pero ayun. Meron tayong background diyan syempre. Kasi may IT company po ako, tsaka computer engineer naman tayo. Okay? Okay, Sir Neil, Day 101, sir. Mr. KGB present. Napabili na ako ng Pixel. Swap ko na lang agad. 1 hour bago malis sa Binance. Thank you, boss. Okay, so alright. Sana hindi mawala yung swapping sa sa berry ng baka kasi tanggalin sa katana guys. I don't know kung saan mo baka sa in-game. I don't know, hindi pa kasi ako naglalaro niyan sir ng game. Okay sir, incognito. Sir, aware po ba kayo sa AXS staking sa Metalland? Okay, aware naman tayo dyan pero hindi ako pumasok dyan kasi pag bumagsak kasi yung value dyan guys, kasi imaginein mo nag-loan ka, kunyari nag-loan ka ng ang kinolateran mo 3 million AXS, tapos pinayagan kanila mag-loan ng 1 million, nakapag-loan ka. Sa loan nyo na, hindi sa staking mo na, sa loan mo na. So, yung loan, pag bumaba kasi yung excess, automatic, yun Siyempre,
yung kinolateral mo wala nang value. Anong gagawin? Uubusin nila yun. Mag-auto out yun, parang ganun. Mapupunta sa kanila. Sa Metaland, ano naman, staking, hindi ko pa to trinay. Pero alam ko, ang pinakamalaking kitaan ng staking, ito na. Yung mismong website na ng AXS. Kasi yung iba, maliliit nang binibigay kagaya sa exchanger, mga 20% na lang binibigay nila. Kasi syempre, may cut sila doon. Pero dito yung APR 30% sa mismong website ng Axie. Yung staking yun Okay. Madali kasi ma-hack ang MetaLods. Nakatakot mag-hold sa Meta. Ayun, ito pala. Yun yung dahilan. Kaya ayoko din dyan. Syempre, mas ako doon. Mga Bombay may-ari niya, Metaland eh. Hindi po sinasabi yung Bombay By the way, wala naman tayo doon sa sa owner. Kumbaga, ayoko lang doon, basta period, ayoko lang doon. Okay, napaaga TP ko boss sa Berry, bumili ako 250,000. Ako 150 kaya kumita ako 150. Ang galing nun, guys, 150 kinita niya. Kaya pa sana ng 500k and current price kakaba kasi. Yes, tama sir. Pag TP mo na, wag ka namang hinayang. Pera na yan Okay, so alright. Sir Art Viral 5828. Sir, anong gagawin sa mga na-earn mo na ron AXS bulk sa pag-stake? Anong gagawin sa mga ini-earn mo? Anong gagawin? Siyempre, may megos natin yan pag umangat na. Titipi na natin yan. Ang tipi ko sa AXS, 8,000. So, yun. Ganun talaga. Pang-add sa mga traditional business, bili ng mga lote. Ganun. Okay, Lods. Tapos hintay ulit ng bull market. Ron, wet, sir. Nakaka din ba, sir? Ano to? Hindi ko magets. Nag-risk ako dyan. Wet Ron. Ito ata sa staking. Sa staking po ito. Sarap siguro kwentuhan, sir. Okay, so alright. Shoutout po, Jerome Torres. Okay. Good morning, sir. Ritual ko na rin manood ng video mo sa umaga habang nagkakape. Thank you so much, Shuriken. 51. John Philip Verbo 9208. Morning, Lords. Continue. Gusto kong matuto ng technique para may extra income. Hihi. Pahabol na tanong. Lords, sa Binance lang ba mabibili ang Pixel or sa Ronin wallet? Possible, pwede rin sa Ronin yan, guys. Pero pag na-add sa Binance, much better, mas maraming player doon. Pero kasi pag na-add sa Binance, dahil ang daming buyer, nagbadadump So, kaya medyo dala tayo doon. Saka na siguro mga after 1 week ako mamimili, guys. Okay, John Philip Lodge. Question. Ask ko lang, magkano kinikita mo dyan sa AXS staking a day? Pabayaan kita sa 5,000. Nag-ano po tayo, nagta-38 AXS tayo a day. So, computing mo na lang. Sa 400, mga nasa, yun nga kanina, nakita na 20,000 ata yun, 26,000. So, ayun. Ang daming tanong nito. Ako, Lodge, daily rotation, gigising tatrabaho, tas hahanap ng customer kung may mga magpapa-install, etc. Plumbing. Hihi. Sa hardware salesman. Pag wala uwi, tulog. Ganun ulit, kinabukasan. Although may kaunti-unting alam din ako sa trading, kaunti, hihi. Kumita din ako sa very kaunti din, hihi. Takot kasi ako magpuhunan ba, pero nakakapanghinayang talaga minsan. Dapat nilakihan ko investment ko, sir. Thank you sa mga idea mo about hacking din. And sa main account ko sa Ronin, doon ako bumibili ng berry noon. Wala pang value, pero capital ko konti lang. Yung shoutout Lodge, shoutout Lodge, mga thank you Lodge. Sana masagot yung tanong ko. Salamat sa new subscriber. Kagabi lang po, pero buti na lang tinapos ko yung video mo. Another knowledge na naman sa crypto bubbles, Bitcoin halving, yan, mga yan, unlock, DeFi yamang. Galing ni sir, sinulat lahat. Nutria, yan, sinulat niya lahat. God bless, Lodge. Napakahaba na. Okay lang, Lodge. Ganun talaga. Aralin mo lang, huwag ka matakot sa business. Alam nyo, guys, kung mag-start man kayo, hindi man crypto, traditional business man yan, mas maganda ngayon, malugi ka ng malugi. Sa traditional business, hindi sa crypto. Kasi ito, pag nalugi ka na, kapital na naman na malaki. Kumbaga, minsan kasi, yung maliliit na puhunan, execute mo na yan. Ano ka na sa mga businesses? Bakit? Kasi, ano yun
entrance fee mo yun pag lumaki ka na business. Kumbaga, may mga ganito kasi guys na negosyante, lalo na may mga puhunan. Kumbaga, kumita sila sa ibang serbisyo nila, I mean, iba nilang skills, kumita ng malaki, tapos magbe-business sila, 100,000 agad capital. Pag nalugi, 100,000 agad yun. Kung nag-execute muna sila, mga 10,000, 10,000, pero syempre, depende sa laki ng business. Pero importante kasi niya execution. Number 1 yan, execute. Pag natatakot ka, walang mangyayari sa'yo. Playing safe kasi yan. Doon tayo na-create bilang empleyado. Lagi tayo nakakreate sa playing safe, rat race, pag-aralin ka ng 16 na taon para sa employment, rat race, paulit-ulit, walang nababago. Yung iba takot mag-execute kasi syempre tumatanda na, nagkakaedad na sa pagiging empleyado, hindi pa nagtitake ng risk, matanda na. So sabi ko nga lagi, pag may opportunity na dumating sa buhay mo, habang bata ka, sumubo ka, mag-try ka habang bata ka. Bakit? Pag nag-try ka, mag-fail ka man, okay lang, bata ka pa. Ang oras, hindi mo nang babalik, ang pera, nababalik mo pa. Hindi mo namamalayan, ang tagal mo na sa pagiging empleyado, hindi na babago buhay mo. Dahil gusto mo lagi security. Gusto mo asenso, ang pag-asenso nasa sales, nasa business, pagpapadami ng oras sa ibang tao. Low leverage ang tawag doon. Paramihin mo yung oras mo sa iba. Yun ang sekreto. Parang yung boss mo, pinaparami yung oras niya sa inyo. Yung boss mo may 24 hours, ikaw may 24 hours din. Bakit? Ang malaking tanong, bakit mas malaki ang kinikita ng boss mo kumpara sa'yo? Pares naman kayo tao, pares kayo kumakain ng kanin, pares mabaho ang tae nyo, diba? Pero bakit mas malaking kita niya? Ang solusyon at ang sikreto niya, low leverage. Ano yon? Yung 8 oras mo na binigay sa kanya, nagtrabaho ka sa kanya, binayaran ka ng minimum or higit pa o 1,000 per day. Tanong, sa'yo pa ba yung 8 oras na yon? Hindi na. So kung may 24 hours ka, babawasan ng 8, ilan ang tira? 16. Minus mo pa yung 8, pagtulog, 8 na lang tira. Siyempre, preparation, manood ka pang TV, babiyahe. So, sa isang araw, kita mo 1,000. Pero yung boss mo, 24 hours, nakuha yung 8 galing sa'yo. Ilan na oras niya? Plus 8, ilan na? Ilan? 30 plus, di ba? 32. O, ilan ba kayong empleyado? O, di ba? So, sa isang araw, ilan ang oras meron siya? Di ba? Ang dami. So, ganun naman sikreto, kahit si Henry C, ganun sikreto, may 1,000 lang siya empleyado times 8 hours plus 24 hours niya, magkaano yun per day ng oras niya. So, ang sikreto para masenso, nasa sales, nasa benta, nasa pagyaman, nasa low leverage. Okay? O, dito naman yung mga crypto trading, yung mga forex products and skills yan. Skills na kung saan para ka rin self-employed pero mas malaki kita mo. Ano naman yon? Siyempre, pag nag-trade ka, may kita ka. Pag hindi ka nag-trade, wala kang kita. Ganon din naman sa empleyado, sa lawyer at saka doktor, yan. Pag walang kliyente, walang kita. Pag walang pasyente, walang kita. Pero ang kagandahan kasi dito, malaki kitaan. Okay? Pero investment type na kasi to, yung mga ganito. Pero syempre, ulitin natin, disclaimer, singit natin, hindi po tayo financial advisor para magbigay sa inyo ng malulupit na advice na magkakatotoo. Ang mga sinasabi ko, posibleng mangyari, posibleng hindi mangyari. Kaya wag nyo sasayangin ang pera nyo sa mga pinapasukan ko. Syempre, risk ko to, hindi nyo risk, pera nyo yan, risk nyo yan. Kayo may hawak ng keyboard, kayo may hawak ng mouse, guys. Okay, John Philip Berbo, good morning, Lods. Ang aga mo ha, syempre ganun talaga. Nakakommit na tayo dito, guys. Ganun tayo. Siyempre, yun ang sekreto pag CEO ka, lalo pag marami kang kumpanya. Dapat consistent ka. Consistent. May word of honor ka. Pag sinabi mo, pangatawanan mo. Huwag ka magsasabi, huwag ka magpapromise pag hindi mo kayang pangatawanan. So, ganun ako, guys. Pag hindi ko, ayaw magsalita ng tapos. Kaya minsan, nagbibitaw tayo ng Pag hindi ko sigurado, nakikinig tayo sa advice ng mga comment dito. Pag mali ako. Hindi tayo pabida-bida, syempre. Pag mali ka, accept mo, makinig ka kahit sa mga babang tao, kahit mga low profile lang, kahit mga empleyado, makinig ka. Syempre, may alam silang hindi mo alam. May alam kang hindi nila alam. Ganun din naman yun. So, dapat open ka lang. Okay? Oh, Sir Jeremy. Shoutout po sa inyo. Jeremiah, malaki yan. Pera mo, boss. Much better na huwag ka magpapakilala, i-secure mo na lang boss sarili mo ng maraming gitero. Bahala sila, mainggit sila. Ano naman tayo, malalaki naman yung business ko, sir. Ano lang to, patak lang naman nandito. Syempre, hindi naman tayo basta-bastang tao. Alam ko naman yung ginagawa ko. Okay, so alright, thank you so much sa advice. Okay. Rafael 3987 idol, new subscriber here. Good vibes sa mga video mo, Lods. Thank you so much. One Piece, ito. Sir, bakit na pag nag-stay ako sa RON, lagi kang naghahanap ng bagong validator?
Di ba pwedeng doon na lang? Paiba-iba kasi sir, minsan yung percentage na binibigay iba eh. Kaya ito yun yung tanong ni sir. Baka nag-off na. Naka-auto off kasi itong wallet ko guys eh. For security purposes kasi yan mga lods. Pero check natin. May tanong eh. Diba, baka kayanin. Hindi na naman to magtutuloy. Naka-VPN kasi ako eh. Ayun, nagtuloy. So, dito yung tanong ni Kalods natin. Ito yun oh. Yung mga validator kasi paiba-iba sila ng percentage na commission, APR. So, minsan iniiba-iba ko rin, depende ako. Gaya nito, kahapon mas mataas to. Ayan, 5% to. So, 8%. Ayan. Minsan kasi ito malaki binibigay, ito maliit. So, titingnan mo. Parang ilan lang ba? 2% lang nawala pero dito malaki din. So, parang ganon. Okay lang naman yan kahit paiba-iba hanggat, ayan, may mga stake tayo dyan. Ayan. Ito na total stake natin dito. Nasa $7,000. Ito yung sabi niya, bakit daw iba-iba? Ito iba. Choice ko yan eh. Bahala ka na lang, piliin mo na lang dito. May option ka naman sir, kung sakali. Pipili ka lang dyan ng mga gusto mong validator. Check mo muna, syempre. Paiba-iba nga ng ano to eh. Ng percentage. Minsan iba yung nasa taas. Tama mo, umangat na si Google. Dati hindi ko naman to dito nakikita. So ayun. Nasagot sana natin ang question ni Sir One Piso. Is alright. Cremson Pau, good morning Lods Idol, lagi po ako nanonood sa inyo, na-inspired po ako sa napapanood ko sa inyo, super good vibes, and thank you so much as a student. Thank you po sa inyo, shoutout po sa inyo ulit. Choco Loco Rimsin 39170. First, good morning boss Idol, thank you so much, shoutout po sa inyo. Sir Nick Arthur Tan, shoutout 3958. Shoutout po sa inyo. Good morning, sir. Good morning. Okay, tapos na ata. Wala na. Ito na. Bibili ba sana ako ng berry pa, tapos papalit ako ng pixel in game, tapos out ko agad pag na-release. Pwede naman yan, sir. Diskarte mo yan. Okay, so alright. Yun lang mga tanong natin, guys. 40 minutes and 51 seconds na tayo. Additional na naman to ng oras ng buhay natin na nawala. Pero syempre, marami tayong natutulungan at na-inspire na tao. 400 na yan, guys, ha. Sana ba yun? Wala na yung content natin. Ito. 415. Imagine nyo, 415. Gano'n nakaraming tao yan. Yung isa or kahit 10% na lang yan, 41 katao na lang yung active dyan na nabigyan mo ng inspirational na nakatulong sa kanila mag-business. Imagine mo na bago mo yung pananaw ng tao na yun, na ang daming mga kamag-anak no na umaasa sa kanya, na kung siya ay naging successful dahil sa'yo, natulungan yung mga kamag-anak niya na umaasa sa kanya na nabago ang buhay. Natanggal ang sumpa ng kahirapan sa pamilya. Kung ikaw yung pamilyang mahihirap, ikaw yung nakatanggal ng sumpa. Just imagine that, nakinig ka lang. So, ayun, may nakwento na naman tayo ng mga unting malulupit. So, ayun lang guys. Update natin. Magkano ba? So, meron tayong 40,741 para sa February 14, araw ng mga puso. O yun. AXS, check natin ulit kung magkano. Sana umangat na ang mga NFT games. Pag umangat na yan, di magtitipi tayo sa 8,000. Okay, so alright. Ayan, dagdag sa portfolio natin, pambili ng townhouse. Okay, 17.3. Ayan. Okay, sa alright, pampagawa ng townhouse at mga farmland. Okay, yun lang ang ating update for today. And thank you so much again. See you tomorrow guys. Mr. KGB Crypto. Sleep na kayo ha. Thank you. Bye-bye.